Hi, magandang gabi sa inyong mga kawagi or magandang umaga sa inyong mga kawagi kasi meron tayong mga followers dun sa ibang bansa. Ayan, napakagandang topic natin ngayong umaga or gabi dahil nga ito ang ating katanungan ng ating sender. Saan nga ba daw mas exciting ang pagtatalik? Laging paghahanda or hindi handa? Ayan, hindi ko mag-gets kung ano nga ba yung sinasabi niya exciting talaga dito sa handa or hindi handa na tinatawag. Para sa akin mga kawagi, magpares din naman yan, masaya or exciting pagdating dyan, lalo na pat bago kayo nagsasama. Syempre, kahit hindi ka man handa dyan, pag tinawag natin na bago tayo nagsasama pa lang or matagal tayo nagsasama na, baka yan siguro yung gusto nyong marinig na kapag matagal na tayo nagsasama, hindi na sila exciting sa hindi handa. Kumbaga, mas gusto nila yung ready sila, yung pinaghahandaan nila yung pagtatalik. Para sa akin kasi, mas exciting kapag na tinatawag natin, kapag may kunting kilig naman para sa mga babae at lalaki na let's say, pupunta kayo ng hotel or anniversary nyo, doon kayo makikipagtalik talaga, di ba? Parang preparation na tinatawag natin. So, ibig sabihin, kapag lagi tayong handa, pupunta tayo ng isang preparation nga kagaya niya na let's say may mga pa-flowers, papunta sa bed, ayan, yan yung mga sigurong gusto niyo malaman. Papunta sa bed, may mga flowers, syempre mas exciting, kumbaga nakakakilig sa ating mga kaparihan na tinatawag. Tapos pagdating naman sa, ayan, may pa-flowers siya, syempre kasunod niyan, alam mo na, 'di ba? So ayan lang naman para sa akin mga kawagi. Sa lagi namang hindi handa na tinatawag, siguro kapag talaga minsan di natin maiwasan, aminin na natin lahat na minsan nangyayari taga sa buhay natin to na may time talaga na kahit hindi tayo handa kapag talagang dumating na yung sinasabi natin na talagang naakit ang ating mga asawa talagang ready to fight na kahit hindi ka pa naliligo, 'di ba? Na tinatawag natin. So ayan. So para sa akin mas exciting siguro, same lang naman din siguro sila. Ang pinagkaiba nga lang ay magkaiba yung pupuntahan nyo. Para sa akin ang mas exciting kasi pag sa bahay kasi hindi na natin masasabing exciting kasi nga sa bahay lang kayo literal na sa bahay lang kayo nakikipagtalik, 'di ba? Yung mga kaparihan ninyo parang walang pagbabago. Siguro kailangan natin dalhin din sa ibang lugar yung ating mga asawa. Let's say mamasyal tayo, mag-date tayo, tapos after nyan alam nyo na, dalhin nyo rin sila sa mga magagandang lugar. Syempre yung nasa aircon din, 'di ba? Para at least maganda rin yung pakikipagtalik natin sa ating mga asawa. Hindi ito malaswang usapin kasi nga para ito sa ating may mga asawa na kailangan din natin talagang minsan surprise natin ang ating mga asawa pagdating sa ganyan. Kasi ngayon sa panahon natin na maraming mga lalaki or babae, talaga mapababae, mapalalaki, pare-parehas na ngayon yung laban, kumbaga. Maiba kasi na mas gusto nila exciting pagdating sa pakikipagtalik na tinatawag. Para mas exciting din dagdag tips lang din sa mga babae para ganahan at exciting, siguro kung hindi natin nagagawa dati na magbra tayo or mag 90s na mga damit, siguro gawin din natin paminsan-minsan para at least maiba naman, lalo kapag mga anniversary natin na dumarating, 'di ba? So isang beses lang naman darating mga anniversary natin, so paghandaan na rin natin. Kumbaga kung hindi mo dati ginagawa na nagsusuot ka ng mga 90s, yung mga nakakaakit na mga pananamit, gawin din natin yan sa ating mga asawa. At least ma-realize din nila na more exciting pa pala kahit tumatagal ang ating pagsasama, 'di ba? Kasi minsan kalamangan ngayon na mag-asawa kapag matagal, napapansin ko at marami akong naririnig na hindi na daw sila nasasayahan kasi parang sawa na sila sa asawa nila kasi matagal na, parang yung asawa nila wala nang amor sa kanila. Hindi dapat ganun. Dapat habang tumatagal tayo, lalong tumatamis dapat at mas lalo tayong maging active pagdating sa ganyan mga kawagi. Kasi ngayon mga kalalakihan, hindi natin nila lahat, pero mas kung saan sila tumatanda, dun sila nagiging aktibo at mas gusto nila ng ganun mga kawagi. So ilan yan sa mga naririnig ko at naibibigay ko rin sa inyo ng mga tips para at least may i-apply din natin. So ayan, sa pananamit, kailangan gawan nyo din yun ng effort. Kung dati hindi kayo nag-short, mag-short din kayo. Nakikita yung mga nyo dyan sa mga legs nyo, paakit-akit, maglagay ng lotion sa katawan para at least maging mabango naman tayo mga asawa at para sa asawa nyo din. Sa mga lalaki naman na dati hindi kayo kaakit-akit sa inyong mga asawa, sa asawa nyong babae, so
maging macho din. Minsan, mag-brief din kayo. Kailangan din yan minsan para at least, kakaiba yung asawa ko, parang yummy, diba? Minsan, hindi natin na itatanong din sa iba, sa ating mga asawa na minsan ako talaga, madalas talaga ako nagtatanong na ano nga ba yung satisfaction niya. So, kailangan din natin tanungin yan. Minsan may pa-surprise din tayo sa kanila na kailangan, magugulat din sila sa atin para at least mas exciting, kumbaga, na tinatawag. Kumbaga, iba-iba, buwan-buwan ang ating mga team na tinatawag. Hindi lang yung puro ganun. Minsan din mga kawagi sa posisyon din yan. Tinatawag natin sa mga posisyon. So, hindi na natin isa-isa yung mga posisyon. Minsan kung ito lang ginagawa nyo dati, kung laging ganito lang ginagawa nyo, ibahin nyo naman ngayon. Magbigay kayo ulit ng ibang posisyon. Wala namang masama na manood kayo minsan ng mga dapat na malaman kasi nga ngayon ang panahon natin ay napaka-liberated na, kumbaga ika nga. Kaya kailangan din tayo mga babae or lalaki ay maging sumabay sa uso kung tinatawag para at least hindi tayo mapag-iwanan ng ating asawa. So ayan, para sa akin, kung ano nga, sana nga nabigyan kita ng topic na maganda at advice para sa atin kung saan yung mas more exciting pagdating sa pagtatalik. Para sa akin, mas exciting naman talaga kapag ito ay pinaghahandaan kasi nga kakaiba. Kumbaga, kasi minsan yung hindi pinaghahandaan, parang tipong, ayun lang, kasi nagustuhan niya lang, kaya gusto niya makipagtalik sa'yo, pero dapat pinaghahandaan natin talaga. So ayan, mas exciting yung pinaghahandaan, lalo't na naka-90s yung mga asawa niyo or naka ano na lang, 'di ba, mga kawagi. So ayan, sana nabigyan kita ng advice, at sa hindi pa po nakapag-follow sa aking page, mag-follow na po kayo para ikaw na ang susunod na bibigyan ko ng advice. Thank you for watching, mga kawagi.